Kabanata 11:21. Alam niyang naglalakad siya sa isang mahigpit na lubad. Ang mga kahihinatnan ay magiging nakamamatay kung siya ay gagawa ng isang pagkakamali. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sa loob ng 20 taon, nakipagtulungan siya hindi lamang sa pamilya Tucson kundi pati na rin sa marami pang iba. Kung napunta si James dito, mapapahamak siya kahit wala siyang ginawang masama. Gayunpaman, alam din niya na ang dynamic sa kapital ay masalimuot at marami ang makakasali. Naniniwala siya na hindi kikilos nang walang ingat si James. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kayang harapin ang mga epekto. Kasabay nito, si James ay nasa punong tanggapan ng Red Flame Army na sinusuri ang impormasyon tungkol sa mga Tucson na ipinadala ni Maxine. Ang mga Tucson ay isang malaking pamilya na itinatag ang sarili sa kapital sa loob ng maraming siglo. Nagtaglay sila ng malaking pagtaas at hindi kapani-paniwalang kayamanan. Nagkaroon ng maraming posisyon ang kanilang mga miyembro sa hukbo at larangan ng politika. Sinulyapan ito, malamig na sinabi ni James. The Tucsons are considered a powerful force. Hulaan ko gagawa ako ng isang hakbang sa kanila bago makipagtulungan kay Yaroslav. Sumandal siya sa upuan at nagpahinga. Lumipas ang oras, at lumipas ang ilang oras. Isang eroplano mula sa Southern Plains ang lumapag sa punong tanggapan ng Red Flame Army. 1,000 Black Dragon Army na pinamumunuan ni Henry ang bumaba sa eroplano. Sila ang na-deploy kanina sa Kensington. Nang makita ang Black Dragon Army, ang Red Flame Army ay nalito. Ngunit nanatili silang tahimik. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ay siya ring general ng Dragon. Pagkababa ng eroplano, tinawagan ni Henry si James. Nandito na ako. Good, sabi ni James. Ay utos ang Black Dragon Army na manatiling naka-standby. Halika sa opisina ko. Naiintindihan. Ibinaba ni Henry ang telepono at tinungo ang gusali ng rehiyon ng militar. Nasulyapan ng kanilang general si Henry at ang Black Dragon Army. Ano ang pinaplanong gawin ng emperador? Bakit niya dinala rito ang Black Dragon Army ng Southern Plains? Malapit na ba siyang kumilos? Ang kabisera ba ay malapit nang bumaba sa kaguluhan? Sino ang pinupuntirya niya sa pagkakataong ito? Nataranta ang mga general. Hindi nagtagal. Kumalat ang balita kay Hari. Sa Peace Mansion, naglalaro ng chess ang Hari kasama si Mr. Lee habang tinatalakay ang kasalukuyang sitwasyon sa kabisera. Pumasok ang isang guard at magalang na nagsabi, "Nakatanggap lang kami ng balita mula sa Red Flame Army na ang Black Shadow General ng Southern Plains ay dumating na sa capital kasama ang 1,000 malakas na Black Dragon Army." Lumitaw sila sa Red Flame Army's capital, Natigilan ang hari. Anong balak ni James? Tapos, kumaway siya. Naiintindihan ko. Na-dismiss ka. Naiintindihan. Hawak ang isang piraso ng chess sa kanyang kamay. Tumingin ang hari kay Mr. Lee at nagtanong, "Sino ang susunod mong ita-target ni James?" "Ginoo." Bahaging umiling si Lee. Mahirap sabihin. Gayunpaman, siya ay isang hindi mahuhulaan na tao. Hindi niya inaalala ang sarili sa kasalanan ng dynamics ng capital. Gusto kong makita kung paano niya ibabalik ang capital. Ngunit umaasa tayo sa sitwasyon ay magiging matatag sa huli. Tumango si Hari. Akala ko gagawa ng move si James kay Mr. Gabriel sa kanyang koronasyon. Hindi ko inaasahan na i-redeploy niya ang Black Dragon Army dito. I'm looking forward sa next move niya. Bagamat alam ng hari na muling ipinadala ni James ang Black Dragon Army dito, nanatili siyang tahimik. Sa sandaling iyon, pumasok si Henry sa opisina ni James. "Emperor." Saludo si Henry kay James. "Maupo ka." Tinuro ni James ang sofa. Kabanata 11:22. Naglakad si Henry patungo sa sofa at tinanggal ang kanyang cap.
Naglakad si James papunta sa rest area at inabot kay Henry ang isang sigarilyo. Kumusta ang sitwasyon sa Southern Plains? Paano napunta ang imbestigasyon? Tumango si Henry. Malapit na akong matapos sa imbestigasyon. Nalaman ko na nakipag-ugnayan si General Grant sa mga kampan ng nakaraang emperador. Gayunpaman, iyon ay dahil ang nakaraang emperador ay dinukot ang kanyang pamilya. Siya ang nag-leak ng lahat ng impormasyon patungkol sa aming kinaroroonan. Bukod sa kanya, marami pang matataas na general. Isinalaysay ni Henry ang sunod-sunod na mga pangyayari sa Southern Plains. Tumango si James at sinabing, isantabi muna natin ito. Pagkatapos malutas ang usapin sa kabisera, agad kaming babalik at haharapin ito. Sir, may mission ba ako? Ves. Tumango si James. Kailangan nating gumawa ng hakbang. Bagamat mapayapa ang kabisera sa labas, ito ay bulok sa kaibuturan. Oras na para give-in ang bulok na istruktura. Gagawin ko ang mga kinakailangang pagsasaayos para idagdag ang Black Dragon Army na dinala mo dito sa Red Flame Army. Pagkatapos, inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Nathaniel. Si Nathaniel ang tanging general na mapagkakatiwalaan ni James. Bukod pa rito, binigyan pa niya siya ng isang grupo ng mahahalagang impormasyon na hindi pa nabibigyan ni James ng oras upang basahin ang mga ito. Maya-maya, nandito na si Nathaniel. Emperor, bati niya. Pagkatapos, nang makita si Henry na nasa opisina rin, binati niya, Black Shadow General, utos ni James. Gusto kong idagdag mo ang Black Dragon Army na dinala ni Henry mula sa Southern Plains sa Red Flame Army. Naiintindihan ko. Titignan ko kaagad. Malaya kang pumunta. Kumaway si James. Sandaling sumulyap si Nathaniel kay Henry bago umalis. Tumayo si James at sinabi, utusin mo ang iyong mga tauhan na pumunta kaagad sa arms depot. Siguraduhin na sila ay ganap na armado at handang umalis. Naiintindihan. Tumayo si Henry at mabilis na umalis. Pagkatapos ay dinala ni James ang ganap na armadong Black Dragon Army sa villa ng Toxans. Kasabay nito, sa piitan ng villa ng mga Toxan, sina Gian at Delilah ay nabitin na may mga pasa sa buong katawan. Si Halvor ay nakaupo sa isang upuan na humihigop ng kanyang tsaa. Habang nakatingin sa dalawang babae, walang pakialam na nagtanong siya. Huling pagkakataon, nasaan si Xavier Zachary? Hindi ko alam. Please let us go. Pakiusap ni Gian. Nagdilim ang mukha ni Halvor. At sinabi niya, magpatuloy, wish. Agad namang hinampas ng isang lalaking may hawak na latigo ang dalawa. Arg! Napasigaw si Gian sa sakit. Hindi ko talaga alam. Sumigaw si Delilah. Tigilan ninyo ang paghagupit sa aking ina. Kayong mga hayop, lumapit ka sa akin. Alam niyang malapit nang dumating si James. Kinailangan lang niyang huminto ng oras. Isang alam ko kung nasaan siya. Nang marinig ito, kumaway si Halvor at tumigil ang kanyang bodyguard. Magsalita ka pagkatapos, sabi ni Delilah. Alam kong hinahabol mo ang pinakabagong teknolohiya ng kumpanya ng aking ama. Alam ko ang lokasyon ng aking ama at kung saan ang teknolohiya. Ibaba mo muna ako. Nakita ni Delilah ang mga dokumentong natagpuan ng Red Flame Army. Alam niya ang ilang impormasyon ng tagaloob at ang katotohanan na ang mga Toxan ay papatay ng walang anumang pag-aalinlangan. Ngayon, kailangan lang niyang huminto ng oras. Bahagyang kumaway ng kamay si Halvor. Ibaba mo siya, kaagad. Nahulog sa lupa sina Delilah at Gian. Dali-dali namang tinulungan ni Delilah si Gian na tumayo. Are you okay, Mom? Duguan ang buong katawan ni Gian. Dahil alam niyang darating si James sa lalong madaling panahon at ang kanyang anak na babae ay humihinto ng oras. Gumawa din siya ng isang aksyon. O Delilah, sabihin mo na lang sa kanila lahat ng nalalaman mo. Pagkatapos nito,
Sabay na tayong umalis sa Kapitolyo. Hindi ko na kaya ang lugar na ito. Gusto ko ng pera. Sa pagtulong sa kanyang ina na bumangon. Tumingin si Delilah kay Halvor at sinabing, "Bigyan mo ako ng $100 milyong at tulungan mo akong bayaran ang lahat ng aking utang. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon." Bagamat hindi niya alam kung anong teknolohiya ang ginawa ng kumpanya ng kanyang stepfather. Alam niyang magiging sulit ito. Kung hindi, ang mga toxin ay hindi magiging ganoon kahaba. Pagkatapos ng lahat, nanganganib silang kagalitan ang emperador para dito. Oo naman, hindi nag-atubili si Halvor. Para sa kanya, patay na sila. Papayag siya sa anumang kondisyon na kanilang iharap. Una, kumuha kami ng doktor para gamutin ang aming mga sugat. Sabi ni Delilah na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon, na tila isang pagbibitiw at kawalan ng kakayahan, ay nagawang lokohin si Halvor. Naisip niya na si Delilah ay may impormasyon tungkol sa teknolohikal na tagumpay at handa siyang ibigay ang mga ito sa kanya dahil sa takot. Gayunpaman, si Delilah ay isang artista, at ang mga kasanayan sa pag-arte ay nangunguna. Oo naman, tumango si Halvor at agad na nag-utos. Tawagan ang doktor. Kaya mo bang tumayo? Mom! Tinulungang makatayo si Gian. Tumingin si Delilah kay Halvor at nagtanong. Huwag mong sabihin sa akin na ikukulong mo pa rin kami sa ilalim ng basement na ito. Mag-aayos din ako ng kwarto para sa iyo. Sabi ni Halvor na may matengkad na ngiti. Hindi nagtagal. Dinala si Delilah at ang kanyang ina sa isang silid. Bamulong si Delilah. Huwag kang mag-alala. Nay, darating ang emperador para iligtas tayo sa lalong madaling panahon. Tapos na para sa toxins. Natakot si Gian. Hindi niya kailanman tinitigan ang kamatayan sa mata. Hanggang ngayon nanginginig pa rin siya sa takot. Magiging maayos ba ang lahat? Delilah, takot na tanong niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng doktor. Sa likod niya ay si Halvor at ilang iba pang toxin. Agad na sinabi ni Delilah, magiging maayos din ang lahat. Nay, kapag naibigay ko na ang impormasyon, makakatanggap kami ng $100 milyong. Magiging sapat na para sa natitirang bahagi ng aming buhay. Pagkatapos, kami ang kapital at hindi na babalik. At least hindi ka tanga. Nakasuot ng isang matengkad na ngiti. Tanong ni Halvor, nakuha kita ng isang doktor. Nasaan ang data ng pananaliksik? Sa bahay ko, sabi ni Delilah. Saan? May maliit na stand sa kwarto ko. Nasa loob nito ang data ng pananaliksik. Nagsimulang gumawa ng mga bagay-bagay si Delilah. Agad na ipinadala ni Halvor ang kanyang mga tauhan. Tahimik na nakiusap si Delilah na dumating si James bago makarating ang mga toxin sa kanyang bahay. Kung hindi, siya at ang kanyang ina ay mapapahamak. Sa sandaling iyon, umalis na si James sa rehiyon ng militar kasama ang Black Dragon Army. Ang libong malakas na Black Dragon Army ay sumali na sa Red Flame Army. Na nagbibigay sa kanila ng tungkulin ay kumilos ng walang parusa. Ang makapangyarihang hanay ng mga convoy ay umalis. Si James ay nasa backseat ng pinakaharap na convoy. Nagpapahinga, si Henry na nasa tabi niya ay nagtanong. James, ano ang plano natin ngayon? Ang mga toxin, sabi ni James. Ano? Sino sila? Nataranta si Henry, habang ginugulo niya ang halos lahat ng kanyang mga araw sa Southern Plains. Kakaunti ang alam niya tungkol sa kapital at sa mga pamilya doon. Sinabi ni James, ang mga toxin ay isang makapangyarihang pamilya na itinatag sa kapital sa loob ng maraming siglo. Mayroon silang malapit na relasyon sa maraming matataas na opisyal. Una, pupunta tayo sa tirahan ng mga toxin at magliligtas ng mga buhay. Pagkatapos nito, huhulihin natin ang lahat ng individual na may kaugnayan sa kanila. Ano? Natigilan si Henry. James,
Babaliktarin ang kapital. Napangiti si James. Ang paggawa ng isang hakbang sa toxins ay magkakaroon ng mas malaking kahihinatnan kaysa sa pagpapatupad kay G. Gabriel. Ang makapangyarihang hanay ng mga convoy ay hindi maiwasang maakit ang atensyon ng mga dumadaan. Saan papunta sa lahat ng mga convoy na ito? Ano ang sinusubukang gawin ng bagong emperador? Parang papunta sila sa direksyon ng Hope Villa District. Tanging mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao ang nakatira doon. I enjoy natin ang palabas. Nagkagulo ang mga tao. Hindi nagtagal. Dumating ang mga convoy sa Hope Villa District. Bumaba ang mga ganap na armadong sundalo at nahulog sa pormasayon. Lumikha ito ng sensasyon. Bumaba si James sa convoy kasama si Henry na nakasunod sa likuran. Kasabay nito, sa toxins. Ano? Matapos makatanggap ng tawag, nagalit si Halvor. Hinawakan niya ang buhok ni Delilah at sinampal sa mukha. How dare you lie to me? Be asterisk ka. Puputukan kita. Namamaga ang mukha ni Delilah. At tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Naglabas ng baril si Halvor at idiniin ito sa kanyang ulo at umungal. One last chance. Nasaan ang data ng pananaliksik? Namutla ang mukha ni Gian. Agad siyang lumuhad kay Halvor at nagmakaawa. Walang kinalaman si Delilah dito. Wala siyang alam. Tanungin mo na lang ako. Mama, bumangon ka na. Sigaw ni Delilah. Hindi pinansin ang baril na nakatutok sa kanyang ulo. Magsalita ka. Hinawakan ni Halvor ang hawakan ng baril at hinampas ito sa ulo ni Delilah. Agad na umagos ang dugo. At bumagsak siya sa sahig. Bago pa siya makapag-react, sinimulan na siyang bugbugin ni Halvor. Binalot ng matinding sakit ang kanyang mukha. Naglakas loob akong patayin mo ako. Malapit nang dumating ang emperador. Walang pagpipilian si Delilah kundi gamitin ang kanyang huling paraan. Kasama ko ang emperor sa lahat ng ito. Inutusan niya si Forrest at ang kanyang mga tauhan na dalhin kami dito. Malapit na siyang makarating dito. Sa tingin mo kaya mo akong takutin? Nagdilim ang mukha ni Halvor. Malamig na sinabi ni Delilah. Bakit hindi mo subukan ang mga bagay-bagay? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang sumure-shure at sumigaw. May nangyaring masama. Ang Red Flame Army ay nagtipon-tipon sa labas ng distrito sa buong kagamitang militar. At nandito rin ang emperador. Ano? Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Halvor. Talaga bang Red Flame Army? Si James ba talaga? Oo, sigurado ako dyan. Agad na inilabas ni Halvor ang kanyang telepono at tinawagan si Braxton. What the hell is going on? Braxton, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Pagpapakilos ng Red Flame Army. Tapos na para sa toxins. Halvor, nakatanggap lang ako ng balita na dinala ni James ang Black Dragon Army sa capital at sumali sa Red Flame Army. Dahil ginamit lang niya ang kanyang mga dating subordinate. Hindi ako na-inform tungkol dito. Malapit na akong tumakas. Good luck sa iyo. Pagkatapos, binaba ni Braxton ang telepono. Namutla ang mukha ni Halvor. Sumpa ka, James. Walang paraan para makakilos ka sa toxins. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagutos siya. Ipaalam kay Wagner mercenaries na palakasin kaagad ang mga toxin. If James dares make a move, we'll fight to the bitter end. Nabaliw ka na ba, Padre? Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa Red Flame Army. Lolo, ayokong mamatay ng ganoon kaga. Huwag kumilos ng walang ingat. Dapat nating gamitin ang ating mga koneksyon para maiwasan ang krisis na ito. Nagpanik ang mga toxin. Kabanata 11:25. Nang marinig nila na malapit na silang lumaban sa Red Flame Army. Nataranta ang mga toxin. Ano pa ang magagawa ko? Nagdilim ang mukha ni Halvor. Nasa labas na ng distrito ang hukbo ni James.
Matatapos ang mga toxin kung hindi siya gagawa ng matinding hakbang. Dapat manatiling kalmado tayo. Ama, kakaiba si James sa ibang general. Siya ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army at ng Dragon King. Umakyat siya sa hanay sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng kanyang mga kaaway. Bakit siya matatakot sa mga mersenaryo lang? Eksakto, sinubukan ng mga toxin na kumbansihin si Halvor. Inayos ni Halvor ang sarili. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang Secretary General. Secretary General, bakit nandito si James sa labas ng bahay ko na may kasamang hukbo? Humiling ng isang madla sa hari at humihiling sa kanya na utusan si James na umatras. Isang paos na boses ang nagmula sa telepono at nagsabing, Halvor, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Bakit ginawang emperador ng hari si James? Iyon ay dahil hawak niya ang Blade of Justice. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi kaya ng iba. Good luck sa iyo. Sa anumang kaso, wala akong magagawa para tumulong. Huwag mo na akong kontaken. At huwag kang maglakas loob na dein ako. Kung hindi, tiyak na mapapahamak ang mga toxin. Bago pa makapagsalita si Halvor, ibinaba na ng Secretary General ang telepono. Kamusta? F***. Nagmura si Halvor. Pagkatapos, tinawagan niya ang isa pang numero. Chief Executive. Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, agad na ibinaba ang kabilang panig ng tawag. Halvor, gayunpaman, ay patuloy. Paulit-ulit niyang tinatawag ang iba't ibang makapangyarihang tao na malapit sa kanya. Gusto niyang gamitin ang kanilang koneksyon at utusan si James na mga umatras. Paumanhin, hindi available ang numerong na dial mo. F***. Nagmura si Halvor. Bagamat maganda ang relasyon niya sa makapangyarihang mga taong ito, wala ni isa sa kanila ang handang tumulong. Napatingin sa kanya ang mga toxin ng may pag-asa. Paano nangyari? Ama, tumawag ka pa. Lolo, mayroon kang malapit na kaugnayan sa mga makapangyarihang figure na ito. Taon-taon, nagpapadala pa kami ng mga regalo sa kanila. Shut up! Sigaw ni Halvor. Natahimik ang mga toxin. Namamaga ang mukha ni Delilah. At umaagos ang dugo mula sa kanyang noo. Sa sobrang hirap, bumangon siya habang nakahawak sa kanyang ulo. Agad naman siyang hinawakan ni Halvor sa buhok. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito si James. Papatayin kita. Hindi. Ama, tumahimik ka. Lolo, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Dahil ikaw ang dahilan nito. Dapat mong aminin ang iyong mga krimen. Kung hindi, ang mga toxin ay mapapahamak. Tiyak na mapapahamak ang mga toxin kung papatayin si Delilah. Masama ito, Mr. Halvor. Ang Red Flame Army ay pumasok na sa distrito at ngayon ay papunta na rito. Sigaw ng isang sigaw. 1,000 malalakas na kumpleto na armadong sundalo ang nakapalibot sa tirahan ng mga toxin. Pagkatapos, sumugod ang ilang kawal papunta sa pinto at sinira ito. Boom! Bumagsak ang pinto at pumasok si James. Nang makita ang mga kumpletong armadong sundalo, agad na yumuko ang mga toxin at tinakpan ang kanilang mga ulo. Alam ni Halvor na tapos na ito para sa kanila. Gayunpaman, ayaw niyang aminin ang pagkatalo ng ganoon na lamang. Kabanata 11:26. Agad niyang tinawagan ang isang numero. Si Marion Wagner. Ang tirahan ng mga toxin ay napapaligiran ng Red Flame Army. Magsama ng ilang libong lalaki dito at pilitin si James na umatras. Kapag nakatakas na ako ng ligtas, ibibigay ko sa iyo ang ikatlong bahagi ng mga ari-arian ng mga toxin. Isang boses ang dumating. Mr. Halvor, ano ang iniisip mo na tutulungan ko ang mga toxin? Kapag namatay ka na, kukumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng toxin. Nagmamadaling sinabi ni Halvor.
Mayroon akong ilang bank account sa ibang bansa na may 2 bilyon sa bawat isa sa kanila. Tulungan mo ako at bibigyan kita ng ikatlong bahagi ng mga ito. Gusto ko. Gayunpaman, mas pinahahalagahan ko ang aking buhay. Huwag kang makipaglokohan sa akin. Akala ko handa kayong mga mersenaryo na gawin ang lahat para sa pera kahit ang kabayaran ng inyong buhay. Hindi mo kailangang pumunta ng personal. Ipadala mo na lang dito ang mga tauhan mo. Walang paraan na papayagan ni James na lumaki ang sitwasyon sa kabisera. Kaya ba niya ang mga kahihinatnan nito? Walang pagpipilian si Halvor kundi ang sumugal. Natahimik sandali si Marion bago sinabing, "Fine. I promise you. Pero kailangan mo munang magbayad." "Oo naman. Gagawa ako agad ng transfer." Nagmamadaling ginawa ni Halvor ang paglipat. Wala pang 1 minuto. Natapos na ang proseso. Clack, clack, clack. Rinig na rinig ang tunog ng mga yabag sa labas. Agad na hinawakan ni Halvor si Delilah at itinutok sa ulo nito ang baril. Samantala, sa isang hotel sa kabisera, nang makita na ang paglipat ay ginawa, isang lalaki ang tumayo at tumawag. Pakilusan ang 3,000 lalaki sa tirahan ng mga toxin at iligtas si Halvor toxin kahit ano pa ang halaga. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang mga gamit mo sa pamilya mo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, dali-dali siyang nagtungo sa airport. Sa tirahan ng mga toxin, umakyat si James sa hagdan. Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid kasama si Henry at isang dosenang ganap na armadong sundalo na sumusunod sa likuran. Pagpasok niya sa pintuan, agad na tinakpan ng mga toxin ang kanilang mga ulo at yumuko. Hinawakan naman ni Halvor si Delilah at umatras sa isang sulok. Nang tumingin kay James at sa mga sundalong kompleto ang sandata, malamig niyang sinabi, "Bigyan mo ng utos na umatras ka agad, James. O kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na lagyan ng bala ang ulo niya." Si James ay nanatiling composed kapag kaharap ang isang ordinaryong tao. Kumpiyansa siya na ang bilis niya ay higit pa sa bala ni Halvor. "Bakit ka ba mag-abala pang lumaban pagdating sa ganito? Halvor, sabihin sa akin ng tapat ang lahat ng ginawa mo sa lahat ng mga taon na ito at kung kaninong nakipag-ugnayan ka. Ipinapangako ko na ililigtas ko ang iyong buhay." "Hahaha." Hagalpak ng tawa si Halvor. "Ano ang silbi ng pagliligtas sa aking buhay? Hindi ako interesado na gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa bilangguan. Tsaka do you dare make a move on me, James? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko?" Sinulyapan siya ni James at sinabing, "Bakit hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito? Nariyan ang Secretary General at ang Chief Executive. Gayun din, huwag nating kalimutan ang isang grupo ng matataas na opisyal sa militar. Magugulo ang kapital kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang sa akin." Kahit na ang hari ay hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. "Kaya mo ba?" Nang marinig iyon, sumilay ang ngisi sa mukha ni James. "Ano sa tingin mo?" Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, lumitaw siya sa likod ng Halvor. Bago pa man makapag-react si Halvor, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang pulso, at nahulog ang kanyang baril sa sahig. Tapos, napasigaw siya sa sakit. Hinawakan ang kamay ni Halvor. Inihagis siya ni James sa hangin. Pinalipad si Halvor at bumagsak sa sahig. Samantala, agad siyang pinusesan ng ilang sundalo. Buong lakas na nagpupumigla si Halvor ngunit wala itong nagawa. Sumigaw siya, "Huwag kang manggahas, James. Ipinapangako ko na lilipulin ko ang pamilya ng iyong asawa. Alisin mo sila." Nagdilim ang ekspresyon ni James. At bahagyang sinabi, "I seal off ang tirahan ng mga toxin at kumpiskahin ang lahat ng kanilang mga ari-arian." Naiintindihan. Kinuha ang Halvor. Nilabas ni James ang phone niya at tinawagan si Thea.
Thea, ipaalam sa Diyos King Palace na protektahan ang mga kalahan. Quincy at iba pa sa Kensington. Isang umuusad sa kabisera. Kabanata 11:27. Ang isang nasulok na aso ay hindi may iwasang maglaway. Nag-aalala si James na may gagawing walang ingat si Halvor. Dahil siya ay kasalukuyang nasa kabisera at hindi niya magawang alalahanin ang kanyang sarili sa mga gawain sa Kensington. Agad niyang tinawag si Thea at inutusan itong utusan ng Diyos Haring Palasyo na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang mga kalahan. Quincy, at ang iba pa sa Messiah Corporation. How dare you arrest me? James, alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung ano ang kaya ko? Kahit na kinuha si Halvor, patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Tumingin siya kay Delilah na duguan ng buong katawan at humingi ng paumanhin. I'm sorry I'm late. It's alright. Hinaplos ang dagwang noo. Sabi ni Delilah, salamat sa pagdating mo sa oras. Kung hindi, kami ng nanay ko. Bahagyang kumaway si James. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Hihilingin ko na may magpadala muna sa iyo sa ospital. Kapag tapos na akong lutisin ang usapin, bibisitahin kita. Agad na iniutos ni Henry. Ipadala siya sa ospital. Naiintindihan. Dinala ng ilang sundalo si Delilah at ang kanyang ina. Habang ang lahat ng Tucson ay inaresto. Ina-convoy, nakaposas. Malungkot ang ekspresyon ni Halvor. Hinihintay niya ang pagdating ng mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo ay hindi natatakot na mamatay. Hanggat binayaran sila, magagawa nila ang lahat. Naniniwala siyang tiyak na bibitawan siya ni James pagdating nila. Sanang utos ni James. Lahat ng ilalim ng negosyo sa ilalim ng Tucsons ay sinamsam. Sa labas ng tirahan ng mga Tucson sa Hopevilla District. Lumapit si Henry sa isang convoy at nag-ulat. Emperor, lahat ng Tucson ay naaresto. Ibigay mo sa amin ang iyong utos. Dalhin mo sila sa courthouse at ituloy sila sa piitan. Gayun din, magbigay ng utos na imbestigahan ang mga Tucson. Kasabay nito, maglabas ng gantimpala para makalap ng ebidensya ng mga nakaraang krimen ng mga Tucson. Naiintindihan. Binati siya ni Henry at nag-utos. Umalis. Nagsimula ng umalis ang mga convoy. Gayunpaman, bago sila makaalis sa distrito, ilang truck ang dumaan patungo sa kanila. Pagkatapos, bumukas ang lalagyan at nagsilabasan ang mga mersenaryong kumpleto sa sandata at pinalibutan ang Hopevilla District. Sila ay ang Wagner Mercenaries. Gayunpaman, hindi si Marion ang nanguna sa kanila. Ito ay isa sa kanyang mga subordinate. Not Thorstein. Hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Bagamat alam niya at ng natitirang 3,000 lalaki na ang kanilang pagkakataong mabuhay ay malapit sa wala. Pinili nilang pumunta para sa kapakanan ng pera. Palibutan mo sila. Huwag mong hayaang dumaan ang isa man sa kanila. Sigaw ni Nock. Sa paligid ng 40 taong gulang. Siya ay isang tanned na lalaki. May kaunting galos sa mukha niya. Ang hanay ng mga convoy ay tumigil na patay sa kanilang mga truck. At isang sundalo ang nagmamadaling sumugod sa convoy na kinaroroonan ni James. Bumaba si James sa convoy at nagtanong. Anong problema? Bakit ka tumigil? May nangyaring masama. Libo-libong fully armed mercenary ang nakapalibot sa Hopevilla District. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James. At umungal, paano nakalusot ang libo-libong mersenaryo sa capital kung saan ang Red Flame Army ang namamahala? Ito ay kalokohan. Nagsalubong ang kilay ni Henry. Masama ito, Emperor. Ito ay isang distrito kung saan nakatira ang maraming maimpluwensyang at mayayamang tao. Kung ito ay magiging larangan ng digmaan, maraming buhay ang mawawala. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Nathaniel.
Is something the matter? Pakilusan ang hukbo at i-seal ang capital. Kung wala ang aking mga utos, walang sino man ang pinapayagang pumasok o umalis. Kabanata 11:28. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Nathaniel. At nagtanong, bakit? May nangyari ba? Utos ni James. 3,000 mersenaryo ang nakapalibot sa Hope Villa District. Nais kong pakilyusan ninyo ang buong sandatahang lakas at palakasin ako. Hindi ko nais na saktan ang sinumang inosenteng tao. At hindi ko nais na makatakas ang isang kaaway. Banal. Pagkarinig nito, natigilan si Nathaniel. At agad itong nag-utos. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga sirena sa buong punong tanggapan ng Red Flame Army. Ang Red Flame Army ay nagmamadaling nagtipon-tipon at naghanda na umalis. Ang mga convoy, armored car, at helicopter ay gumagalaw. Kasabay nito, sa Hope Villa District, inagaw ng mga mersenaryo ang control sa security room at nilipol ang lahat ng security guard. Si Amon na puno ng galos sa mukha ay nagsasalita gamit ang loudspeaker. Makinig ka, James! Bitawan ka agad si Halvor Tucson at maghanda ng helicopter para sa akin. Kung hindi, paparating ko ang Hope Villa District. Mga sumpa. Galit na galit si James. Emperor, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Hindi namin alam ang tungkol sa kanilang mga numero o kanilang mga armas. Grabe ang kahihinatnan kung tayo ay walang ingat. Nagmamadaling paalala ni Henry kay James. Huminga ng malalim si James para pakalmihan ang sarili. Hahaha, humagalpak ng tawa si Halvor. Sabi ko naman sa'yo diba? Walang paraan na maaari mong mapaglabanan ang mga kahihinatnan. Bitawan mo ako kaagad. Kung hindi, sisiguraduhin kong daan-daang inosenteng biktima ang mamamatay sa tabi ko. Hindi siya pinansin ni James. Kasabay nito, itinatag ang Central Command. Ilang drone ang ginamit upang subaybayan ang sitwasyon sa labas. Emperor, may humigit kumulang 3,000 lalaki sa labas na armado ng mabibigat na armas. May mga RPG pa sila. Hindi natin kayang lipulin silang lahat ng hindi nasangkot ang mga inosenteng tao sa Hope Villa District. Emperor, sila ang Wagner Mercenaries, na aktibo sa rehiyon ng North Africa. Hindi ko alam kung paano nila nagawang makalusot sa capital. Ang mga armas nila ay Solin weaponry. Tiyak na nakipag-ugnayan sila sa militar. Parami ng parami ang dumating na balita. Nang marinig ang mga ito, nagdilim ang mukha ni James. Ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa una niyang naisip. Tiwala na siya kaya niyang lipulin ang mga mersenaryo. Gayunpaman, hindi niya masiguro ang kaligtasan ng mga sibilyan sa loob ng Hope Villa District. Malungkot na ekspresyon ang suot ni James. Emperor, ang kalihim ng depensa ay nasa linya. Ipasa mo siya. Kinuha ni James ang phone sa tabi niya. Huwag kang mag-ingat, James. Ang Hope Villa District ay puno ng mahahalagang figure ni Saul. Ang kanilang pagkamatay ay magiging pagkawalan ng bansa. Tanggapin ang anumang hinihingi nila. Binaba ni James ang telepono. Emperor, ang Directorate of Security ay nasa linya. Huwag mo siyang pansinin. Utos ni James. Alam niyang pinipilit siya ng makapangyarihang mga tao na tanggapin ang mga kahilingan ng kaaway. Gayunpaman, bilang taong namamahala sa labanang ito, tinawag niya ang mga putok dito. Tanong ni Henry, ano ang dapat nating gawin? Emperador, nakikipagkompromiso ba tayo o, sabi ni James. We will stall for time before the main forces arrive. Ito ang kabisera. Ang kabisera ng Saul. Kung hahayaan natin silang kunin si Halvor ng ganoon lang. Ano kaya ang iisipin ng mundo sa atin? Nandito ba ang mga negosyador? Yes, they are in the process of negotiating. Gayunpaman, hinihiling lamang ng kaaway na makita ka. Sige, tingnan ko kung ano ang ginagawa nila. Tumayo si James at umalis sa Central Command.
Kabanata 11:29. Sa labas ng Hope Villa District, 3,000 ganap na armadong mersenaryo ang nakapalibot sa buong distrito. Ang mga security guard ay nalipol. Maliban sa 3, nakaluhod sila sa lupa, na may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. Sa hindi kalayuan, isang hanay ng mga convoy ang tumigil sa kanilang mga truck. Libo-libo ng mga ganap na armadong sundalo ang nakaalerto. Si Amon Ina na itim na jacket na ang mukha ay natatakpan ng mga galos ay nakatayo malapit sa security room. Nasa likuran niya ang isang dosenang lalaki, na naglalayon ng kanilang mga RPG sa mga convoy. Lumapit si James. Agad namang iniharap sa kanya ng isang sundalo ang kanyang bulletproof vest. Gayunpaman, medyo kumaway si James at magalang na tumanggi. Lumapit siya kay Nock. Tumigil ka, habang may loudspeaker sa kanyang kamay. Sumigaw si Nock, hakbang ka pa at magpapaputok tayo. Huminto si James. Nagmamadaling lumapit kay James ang ilang may kalasag na sundalo at iniabot sa kanya ang isang loudspeaker. Bahaging kumaway si James. Hindi ko kailangan ta. Sa pagtingin kay Nock, pinaganya ni James ang true energy at sumigaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ito ang kabisera. Ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ay selyado na. Seryoso ka ba sa tingin mo makakatakas ka? Dahil nakatalyze ni James ang true energy. Naririnig ang boses niya kahit 20 metro ang layo. Boss ang boses ni James sa tenga ni Nock. Medyo hindi komportable. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot siya, wala akong planong iwan ng buhay ang lugar na ito. Dalhin mo agad dito si Halvor at maghanda ng may helicopter. Fine. I accept your demand, sabi ni James nang walang kaunting pag-aalinlangan. Ngunit kailangan ko ng oras para ihanda ang helicopter. Gusto ko ang helicopter sa loob ng 10 minuto. Kung hindi ay masisira ang distrito. Nakuha ko. Pagkatapos, bumalik si James sa Central Command. Kailan ka darating? Nathaniel, handa na ang Air Force. Tungkol naman sa iba, 20 minuto o higit pa. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Magiging huli na ang lahat. Gusto ko ng real-live na footage ng surveillance. Camera sa labas ng Hope Villa District. Sa isang iglap, lumitaw ang mga imahe sa kanyang harapan. Maraming ganap na armadong mersenaryo. Sa isang simpleng sulyap, naunawaan niya kaagad ang mga posisyon ng labanan ng mga mersenaryo. Sa sandaling sumiklab ang labanan, agad silang susugod sa anumang kalapit na mga villa at lipulin ang mga taong naninirahan sa loob. Dahil hindi sila natatakot sa kamatayan, ang buong lugar ay masisira kapag sumiklab ang labanan. Ilang tao ang nakatira dito? Around 3,000 people. Lahat sila ay mayayamang multi-bilyonaryo. Lahat sila ay mayayamang multi-bilyonaryo at CEO ng mega conglomerates. Kumunat ang noo ni James. Lahat ng nasa Central Command ay may suot na malungkot na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Maxine. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Maxine, alam ko na kung ano ang nangyayari. 3,000 mersenaryo ang nakapalibot sa Hope Villa District. Huwag kang kumilos ng walang ingat. James, kung mawawalan ng kontrol ang sitwasyon, maraming inosenteng buhay ang mawawala. Kabanata 11:30, seryosong sabi ni James, I don't have a choice. Sa maikling panahon, maraming makapangyarihang tao ang tumawag sa akin upang magbabala laban sa paglala ng sitwasyon at tanggapin ang mga kahilingan ng kaaway. Tulungan mo akong mag-isip ng kung ano-ano. Maxine, pinagtutuunan ng pansin ni Maxine ang pangyayaring ito nang tumawag si James kay Thea. Pagkatapos, dumating ang balita mula sa mga Kayden. Matapos marinig ito, nag-iisip siya ng paraan upang harapin ang 3,000 malakas na mersenaryo habang nagdurusa ng kaunting pagkalugi. Ngayon,
Mayroon siyang pangkalahatang ideya kung ano ang gagawin. James, sa pagkakaintindi ko, alam ng mga mersenaryong ito na lalaban sila sa Red Flame Army sa capital. Nangangahulugan ito na wala silang planong bumalik sa buhay. Ito ay medyo may problema. Tiyak na itinaya nila ang kanilang buhay para sa pera. Bago sumiklab ang labanan, subukang i-demoralize ang mga mersenaryo. Ay pangako mo sa kanila na gagantimpalaan mo sila ng halaga basta sumuko sila. Kapag may ilang pag-aalinlangan, samantalahin ang pagkakataon at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ikaw ang Black Dragon. 1/3. Nakita at naranasan mo na ang maraming laban. Alam mo na ang gagawin. Ito ang tanging paraan na naiisip ni Maxine sa limitadong oras na mayroon siya. Naiintindihan ko, susubukan ko. Binaba ni James ang telepono. Ngayon, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang gagawin. Iniutos niya, Red Flame Army, maghanda upang makapasok sa posisyon. Mga sniper, sa posisyon. Kapag naibigay ko na ang aking mga utos, gusto kong tapusin mo ang labanan sa lalong madaling panahon. Huwag bigyan ng espasyo sa paghinga ang kaaway. Mga sundalo sa Hope Villa District. Mabilis na tumungo sa paligid at sinakop ang mataas na lupa. Kapag naibigay ko na ang aking order, makipagtulungan sa Red Flame Army mula sa labas. Matapos ibigay ang kanyang mga order, naglakad si James papunta sa convoy na kinaroroonan ni Halvor. Nakaupo si Halvor sa convoy na may composed look sa mukha. Nang makita niya si James, ngumiti siya. James, naniniwala akong gagawa ka ng tamang pagpili. Sumulyap kay Halvor, malamig na sinabi ni James. Halvor, what a bold man you are. Dapat ay tapos na ito nang hulihin kita. Ngayong gumawa ka ng ganoong kaguluhan. Hindi magiging madali para sa akin na harapin ang gulo. Gusto ko lang mabuhay. Malamig na sabi ni Halvor. Ilabas mo siya, utos ni James. Agad na inilabas ang nakaposas na si Halvor. Pagkatapos ay tinungo ni James ang entrance ng Hope Villa District kasama niya. Kasabay nito, sa Peace Mansion, magkasama ang hari at si Mr. Lee. Malungkot na ekspresyon ang suot ng hari. Siya ay nag-aalala na ang sitwasyon ay lumala nang wala sa kontrol. Ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Mr. Lee, mareresolba ba talaga ni James ang issue? Si Mr. Lee ay binubuo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nag-aalala siya. Kung tutuusin, walang ordinaryong tao ang nakatira sa Hope Villa District. Ngayon na kumalat na ang balita. Gulat ang bomb alert sa bansa. Kung hindi maayos na nalutas, ang kahihinatnan ay magiging malubha. Sa tingin ko, hindi sigurado si Mr. Lee. Pagkatapos ng lahat, ang mga mersenaryo ay armado ng mabibigat na armas at hindi natatakot na mamatay. Sinabi ni Hari, kung ang sitwasyon ay lumala ng wala sa kontrol at ang Hope Villa District ay magiging isang larangan ng digmaan. Maraming inosenteng buhay ang mawawala. Kahit isang kamatayan ay mayayanig ang mga haligi ng Sol. Nakatanggap lang ako ng balita na pinakilos ni James ang Red Flame Army habang tinatanggihan ang tawag ng mga makapangyarihang tao sa militar. Ilalabas niya lahat, sinabi ni G. Lee. Bilang isang militar, alam niya kung ano ang gagawin. Naniniwala akong makikipagkompromiso siya kung kinakailangan. At saka, wala na kaming ibang mga opsyon ngayon. Maaari lamang tayong magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Kung matagumpay niyang malulutas ang bagay na ito, ang dynamics ng capital ay ganap na magbabago. Isipin mo ito bilang isang paglilinis ng maaga. Ma'am, sana maayos ni James ang sitwasyon. Tumango ang hari, dahil ginawa niyang emperador si James. Naniwala siya sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, mayroon din siyang backup na plano. Umaasa lamang siya na walang kabuluhang pagdanak ng dugo ay maiiwasan.
Kung hindi, mahihirapan siyang linisin ang kalat. Kabanata 11:31. Dala-dala si Halvor. Tumayo ulit si James 20 metro ang layo kay Nott. Tiningnan niya si Nott at ang ilan sa mga armadong mersenaryo sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sinabi sa malakas na boses, "Dinala ko na sa iyo ang tao. Ngunit ang helicopter ay magtatagal bago dumating. At saka, kailangan pang mag-refuel. At mas magtatagal pa iyon." Habang sinasabi niya iyon ay tinanggal niya ang pusos ni Halvor at tinutulak ito. Gumaan ang pakiramdam. Tumakbo pasulong si Halvor. Ilang beses siyang nadapa bago makarating sa gilid ni Nott. "Nasaan si Marion?" tanong ni Halvor. "Nakaalis na ba siya sa kapital?" Sinulyapan siya ni Nott at hindi umimik. Tumingin siya sa oras. Lumipas ang 9 minuto. 1 minuto na lang ang natitira. "James, lalaban tayo hanggang kamatayan kung hindi ko makita ang helicopter sa loob ng 1 minuto," umalangaw ang boses ni Nott. "Dalhin mo," utos ni James. Maya-maya pa ay may lumapit na helicopter sa di kalayuan. "Narito na," sabi ni James, na itinuro ang malayong kalangitan. Tumingala si Nott at nakitang may paparating na helicopter. Gayunpaman, seryoso ang kanyang mukha. Alam niyang kahit dumating na ang helicopter, at sumakay siya sa helicopter, imposible pa ring umalis. Ngayon kailangan niya ng isang hostage. At ito ay dapat na isang hostage na may mahusay na katayuan at tungkulin. "Pusasan mo ang iyong sarili at lumakad ka rito, James," utos niya. "Kailangan kita bilang isang hostage. Hanggat kaya kong umalis ng buhay sa kapital, pakakawalan na kita." Hindi nag-atubili si James. Kinuha niya ang pusos na nakalatag sa lupa at pinusahan ang sarili. At saka, itinaas niya ang kanyang mga kamay at ipinakita iyon kay Nott na nakatayo sa tapat niya. Sabay saad niya sa mahinang boses, "Henry, hostage muna ako. Hayaan silang mag-alis. Kapag dumating ang brigada, mabilis na i-deploy ang mga ito at lipulin ang mga kaaway sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, maglunsad ng missile sa papaalis na helicopter. Bawal silang umalis ng buhay. Dragon General, ano ang sinusubukan mong gawin? Paano ako magpapaputok ng helicopter kung sakay ka? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mawalan ng kontrol ng helicopter," sabi ni James. Sa sandaling mawalan ng kontrol ang helicopter, "Open fire." Gayun din, siguraduhin na ang mga kalapit na residente ay pumasok sa loob ng bahay at huwag manatili sa labas. Subukang basagin ang helicopter sa mga fragment. Kung hindi, masasaktan ang mga sibilyan kapag bumagsak ito. "Okay lang ba talaga, sir? Paano ka makakatakas? Maniwala ka sa akin. It'll be alright," sabi ni James sa mahinang boses. Sa lahat ng ito, si Henry ay palaging nasa Southern Plains. Hindi niya alam na si James ay isang taong may dakilang kapangyarihan. Hindi siya mahihirapang tumakas mula sa helicopter. "Sige," tumango si Henry. Kahit papaano ay naniwala siya kay James. Patuloy ni James, "Bago magsisimula ang labanan, pahiniin ang moral ng kalaban. Ay pangako mo sa kanila na kapag sumuko sila, hindi sila mamamatay at tatanggap pa ng pera." Tumango si Henry at sinabing, "Got it." Sa unahan niya, sumigaw si Nott, "Ano pa ang pinagtatawanan mo, James? Halika na dali. Tandaan, hindi ka maaaring magdala ng anumang armas." Sa wakas ay sumulong si James pagkatapos noon. Nang makalapit na siya ay nakatutok sa kanya ang ilang baril. Ngunit mukha pa rin siyang kalmado at relax. Medyo mabilis dumating ang helicopter. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw ito sa kalangitan sa ibabaw ng Hope Villa District at napunta sa isang bakanteng lote sa labas ng distrito. Maglakad. Tinutukan ni Nott ng baril si James. At naglakad si James papunta sa helicopter.
Nang dumating si Not sa helicopter, tinutukan ng baril ng kanyang mga tauhan ang piloto at sinabing, "Lumabas ka." Mabilis na lumabas ang piloto sa helicopter. "Sumakay ka sa helicopter," utos ni Not. Nagmamadaling pumunta sa sabungan ang isa niyang tauhan. Sumunod naman ito sa kanya papunta sa helicopter habang may hawak na baril sa ulo ni James. Malapit na sumunod si Halvor kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang lalaki. "Sige ka." Mabilis na lumipad ang eroplano sa utos ni Not. "Haha," natawa si Halvor. "James, sabi ko sa iyo magkompromiso ka. Paano naman yun? Ako ang tumawag, di ba?" Sinulyapan siya ni James at walang pakialam na sinabi, "Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Na may mapang-asar na mukha." Sinabi ni Halvor, "Aalis na tayo ngayon. Hindi ba?" Tumigil sa pagsasalita si James. Seryoso ang mukha ni Not. Hindi pa sila nakakaalis kay Saul. Hindi siya mapalagay. Kinuha niya ang kanyang walkie-talkie at nag-utos. "Lahat, standby." Kung ang Red Flame Army ay maglakas loob na kumilos, mabilis na umatake. Kung hindi kumilos ang Red Flame Army, manatiling tahimik. Siguraduhin na ang bahagi ng pagmamay-ari ng iyong pamilya ay hindi mawawala pagkatapos kung umalis dito ng buhay. Isa, Not Thorstein, ay palaging tumutupad sa aking salita. Kabanata 11:32. Nakaupo si James sa helicopter. Sinusubaybayan ang oras at pinagmamasdan ang kanyang paligid. Mga 20 minuto ang lumipas. Ang helicopter ay lumipad palabas ng downtown at lumitaw sa mga suburb. Naniniwala si James na ang Red Flame Army ay natapos na sa pag-deploy sa loob ng panahon na ito. Batid din niya na may mga satellite na patuloy na sinusubaybayan ang helicopter na ito. Pagkaalis ng helicopter, lumipat sa posisyon ang Red Flame Army's helicopter at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Hopevilla District. May mga sniper sa bawat helicopter. Tinutumbok na ang 3,000 mersenaryo sa ibaba. Napagmasdan ng mga mersenaryo ang kalangitan na puno ng mga helicopter. Gayunpaman, hindi sila natakot sa lahat. Nakahanda na silang mamatay nang manggahas silang lumapit. Ngunit hindi rin sila nagmadaling kumilos. Hanggat makakaalis ng ligtas si Not, matatanggap ng kanilang mga pamilya ang pera. Sa sandaling ito, sa loob ng distrito ng Villa, isang busina ang tumunog. "Mga taong nasa labas, makinig kayo, sumuko na agad. Ay lapag mo ang iyong mga sandata at maliligtas ka sa kamatayan. Makakakuha ka pa ng isang tiyak na halaga ng pera." Patuloy na umalangaw ang boses. Naramdaman din ni James na malapit na ang oras sa puntong ito. Mahinahon niyang tiningnan si Halvor at sinabing, "Halvor, sa tingin mo ba ay makakaalis ka na? Di ba halos labas na tayo ng kapital ngayon?" May ngiti sa labi si Halvor. Siya ay tunay na naniniwala na hanggat ang 3,000 mersenaryo sa Hopevilla District ay hindi umatras, ang Red Flame Army ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos at siya ay makakaalis sa Saul sa lalong madaling panahon. Pagkaalis, wala na siyang pakialam sa susunod na gagawin ng Red Flame Army. "Hey!" Tumawa ng mahina si James. Siya ay tumayo, at ang mga pusa sa kanyang mga kamay ay nahulog sa lupa. "Anong ginagawa mo?" Agad na itinaas ni Not ang kanyang baril. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, nakatayo si James sa gilid. Hindi nasaktan. May dagdag na bala pa sa kamay niya. "Ikaw!" Namutla si Not. Hinawakan ni James si Halvor bago biglang itinulak ang kanyang true energy. Ang hatch ng helicopter ay bumukas sa isang iglap. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Halvor at tumalon. Isang malakas na bugzo ng hangin ang biglang umihip sa tiyak na sandaling ito, na naging dahilan upang ang helicopter ay agad na umindayog mula sa gilid hanggang sa gilid. Gumagamit si Henry ng satellite surveillance para bantayan ang helicopter.
Nanunood siya ng satellite feed nang mapansin niyang tumalon si James palabas ng helicopter mula sa taas na ilang daang metro. May hinihila siyang kasama, agad naman siyang nag-utos. Gumawa ng aksyon, apoy, sa utos. Agad na kumilos ang mga sniper na sumakay sa mga helicopter na umaaligid sa Hopevilla District. Sa ibaba, 3,000 tao ang agad na bumagsak sa lupa. Kasabay nito, inilunsad ang missile. Eksakto itong tumama sa helicopter ni Nock. Boom! Ang helicopter ay agad na nagkawatak-watek at nagkalat sa mga pira-piraso. Wala nang natira kay Nock at ng ilang tauhan niya. Bumagsak si James mula sa langit habang kinakaladkad si Halvor. Ginamit niya ang true energy para madaig ang paglaban at tumayong matatag sa lupa. Pagkatapos, casual niyang ibinagsak si Halvor sa lupa. Halvor ay natakot na sa labas ng kanyang talino. Bumigay ang mga paa niya at bumagsak siya sa lupa. Sa ngayon, mapotla ang mukha niya, at bumubula ang bibig. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa buong buhay niya, hindi pa niya nasaksihan ang nang ganitong eksena. Ikaw, tumingin siya kay James na parang nakakita ng demonyo. Maging ang kanyang mga ngipin ay nangangataw. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni James at sinabing, "Sabi ko naman sa iyo, hindi ka makakatakas." Kabanata 11:33, Pagbati at maligayang pagdating sa balita sa tanghali. Mga manunood, kaninang hapon, nagsagawa ng combat drill ang Red Flame Army of the Capital. Sa panahon ng drill na ito, 3,000 ganap na armadong sundalo ng Red Flame Army ang kumilos bilang kalaban at pinalibutan ang Hopevilla District sa capital. Ito ay isang live fire drill. Sa panahon ng drill, ang buong Red Flame Army ay nakadeploy. Natapos nila ang rescue mission sa napakaikling panahon. Mangyaring manatiling nakatutok sa aming follow-up na ulat sa mga detalye ng drill. Isang balita ang kumalat sa buong kabisera at maging sa buong bansa. Ngayon, ang Red Flame Army ay ipinadala. Ang mga convoy at tangke ay nasa lahat ng dako sa mga lansangan. At ang buong lungsod ay selyado rin. Sa kalangitan ay hindi mabilang na mga helicopter. Maging ang mga combat aircraft ay na-deploy. Nagdulot ito ng gulat. Ngunit kaagad pagkatapos, lumabas ang balita. Napagtanto ng publiko na ito ay isang drill. Mabilis na nilinis ng Red Flame Army ang larangan ng digmaan. Kinaladkad nila ang 3,000 bangkay at nilinis ang Hopevilla District. Samantala, dinala ni James si Halvor pabalik sa lungsod at ikinulong siya. Pagkatapos nito, dumalo siya sa press conference para sa combat drill. Sa kumperensya, inihayag niya, ang kabisera ay ang pinakaligtas na lungsod sa Seoul. Ang Red Flame Army ay ang pinakamalakas sa mga hukbong Seoul sa mga tuntunin ng kapangyarihang labanan. Sa pamamagitan ng drill na ito, ipinakita ng Red Flame Army ang nakakatakot na husay sa pakikipaglaban. Ipinapahayag ko na ang pagsasanay na ito ay matagumpay na natapos. Ilang salita lang ang sinabi ni James at umalis na. Ang natitira ay hahawakan ng mga tao mula sa ibang mga departamento. Sa isang paraan o iba pa, ang pangkalahatang publiko ay dapat kumbinsido na ito ay talagang isang drill lamang. Sa Peace Mansion, hindi na umalis si Mr. Lee. Dumating ang balita. Nakangiting sabi ni Harry, "I must say that James is quite capable." Inalis niya ang mga mersenaryong ito nang hindi sinasaktan ang sinuman at ibinalik pa ang ulo ng pamilya Toxin. Talaga, napabuntong hininga si Mr. Lee. Hindi na magiging mapayapa ang Kapitolyo pagkatapos nito. Patapos na ang taon. Ayaw ko talaga na may mangyari sa oras na ito. Gayunpaman, kung ang mga matitinik na isyo na ito ay malulutas bago ang bagong taon, ang halalan sa susunod na taon ay magiging medyo mapayapa. Sa puntong ito, pumasok ang isang gwardya at magalang na nagsabi, "Harry, Ginoong Lee, nandito na si James. Aalis na ako."
Kung ganoon, mabilis na tumayo si Mr. Lee na may balak na umalis sa likod ng pinto. Gayunpaman, nakapasok na si James nang makatayo siya. Mr. Lee, nagmamadali ka bang umalis? Nang marinig ang boses ni James, umupo ulit si Mr. Lee. Lumapit si James at tumingin sa matandang lalaki sa tapat ng hari. Ang taong ito ay mukhang 60 taong gulang. Nakasuot siya ng frock coat na para bang isa siyang matandang lalaki na naglakbay mula sa nakalipas na edad. Alam ni James na ito ang taong nasa likod ng hari. Si Mr. Lee, nandito ka pala. Umupo. Itinuro ng hari ang sofa sa gilid. Umupo si James. Nanatili ang titig niya kay Mr. Lee. This is Mr. Lee, sabi ni hari habang ipinakilala siya. Kabanata 11:34. Ngumiti si James at sinabing, matagal ko nang alam ang tungkol kay Mr. Lee, at sa wakas ay nakilala ko siya ngayon. Ngumiti si hari at nagtanong, ano ang maitutulong ko sa iyo sa pagkakataong ito? Wala namang major, kaya lang, inatake ko na ang pamilyang Tucson sa pagkakataong ito. At walang alinlangan na malaking bilang ng mga taong kasangkot. Bukod pa riyan, lumitaw ang mga mersenaryo sa kabisera at gumagamit pa ng mga sandatang militar. May kakaiba dyan. Natatakot ako na magkaroon ng malaking kaguluhan sa rehiyon ng militar. Kaya partikular akong tumigil upang magbigay ng paunang abiso. Sabi ni James. Tumango ang hari at sinabing, well, asahan na iyon. Sige lang. Sundin ang mga alituntunin anuman ang kasangkot. Oras na para sa paglilinis at para sa pagpapalit ng mga tauhan. Sa totoo lang, kanina ko pa gustong kumilos. Pero wala pang pagkakataon. Dagdag pa rito, nag-aalala rin ako kung gagawa ako ng aksyon laban sa mga taong ito. Ang kabisera ay magugulo. Walang sinabi si Mr. Lee. Nakatingin lang siya kay James. Siya rin ay nagmumuni-muni at nag-isip. Anong klaseng tao si James? Eksakto, siya ba ay tunay na bayani para sa kanyang bansa at sa kanyang mga tao? O siya ba ay isang tao lamang na may ambisyon? Nagpatuloy ang hari, gawin mo ang dapat mong gawin at ako na ang bahala sa iba. Maghahanap ako ng mga angkop na kandidato sa lalong madaling panahon upang punan ang ilan sa mga bakanteng posisyon para hindi magkaroon ng gulo. Gumaan ang pakiramdam ni James matapos marinig ang mga salita ng hari. Tumayo siya, tumingin kay Mr. Lee, at sinabing, Mr. Lee, aalis na ako. Marahan namang tumango si Mr. Lee. Hindi nagtagal si James at mabilis na umalis. Pagkaalis niya, tumingin ang hari kay Mr. Lee at nagtanong, ano ang iniisip mo, Mr. Lee? Sumagot si Mr. Lee, iniisip ko kung ano ang iniisip ni James. Minsan hindi ko siya makita ng tama. Lahat ng ginagawa niya ay para sa bansa at sa mga tao nito. Inilalagay niya ang isang kahanga-hangang harapan ng debosyon sa katwiran at kawalan ng takot. Gayunpaman, hindi mo maaaring hatulan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Hindi ko ma-infer kung ano talaga ang iniisip niya. Hindi ba natin siya aakyat sa trono? Tanong ng hari, kung nagdududa tayo sa kanya ngayon. Ano ang mangyayari mamaya? Ibinigay ni Mr. Lee ang isang maliit na kaway ng kanyang kamay at sinabing, hindi siya mahihirapang kumuha ng trono. Kaya lang, dapat magpakita alang ng isang taong nasa mataas na posisyon ang malaking larawan. Masyadong padalos-dalos si James sa pangyayari ngayon. Hindi niya isinaalang-alang ang mga epekto. Siya ay tila kumikilos ng nakapag-iisa at gumagawa ng mga desisyon nang hindi kumukonsulta sa sinuman. Malumanay na tumango ang hari at sinabing, tama ka, sa kabutihang palad, ito ay matagumpay. Kung nagkaroon ng slip-up, napakalaki ng kaguluhang naidulot nito. Bagamat buo ang kanyang pananampalataya, medyo sugal pa rin ito. Bilang isang mataas na opisyal,
Hindi siya maaaring gumawa ng ganoong pagpili. Hindi niya kayang isugal ang mga desisyon niya. Oo, mukhang kailangan nating magsanay ng ibang tao. Kung talagang interesado si James sa posisyon na ito, gagawa siya ng paraan para maalis ang bagong hayag na kandidato at patatagin ang kanyang posisyon sa Sol. Kung wala siyang interes, makikipagtulungan siya sa bagong dating at ayusin ang lahat. Walang pakialam na sabi ni Mr. Lee. Kasalukuyang kinokontrol ni James ang militar. Hindi mahirap para sa kanya na umakyat sa trono kung gusto niya. Kung ang Black Dragon Army ay nakipagsanib puwersa sa Red Flame Army upang palibutan ang capital, siya ay makakaakyat sa trono. Sabi ng hari, masamang plano iyan. Sabi ni Mr. Lee, yun lang ang pagiging ambisyosa niya. Gagawin lang niya ang ganoon kung matatalo siya sa eleksyon. Abangan muna natin. Si James ay hindi gumawa ng hakbang laban kay Yaroslav sa pagkakataong ito. Ngunit ngayon ang mga Toxin ay sinalubong ng sakuna. Sa mga kasangkot sa pamilya Toxin, dapat mayroong isang mula sa Gu Sect. Tingnan natin kung ano ang susunod na gagawin ng Gu Sect. Tumayo si Mr. Lee pagkasabi niya noon. Babalik ako. Kung gayon, nakasandal sa sopa, nawala sa isip ang hari. May ideya si Mr. Lee na ilagay si James sa trono ng maaga. Gayunpaman, nais niya lamang na alisin ni James ang mga hindi sumasalungat. Mawawala ng silbi si James sa kanya kapag naalis na niya ang mga ito. Gusto niyang tanggalin ang mga sinaunang martial artist. Ngunit siya ay isang sinaunang martial artist mismo. Bukod dito, sa likod niya ay may grupo rin ng mga sinaunang martial artist. Pinagmasdan ng hari ang likuran ni Mr. Lee habang siya ay umalis, at nagsimulang magsalubong ang kanyang mga kilay. Si James naman ay nagmumuni-muni at nagmumuni-muni pagkatapos niyang umalis sa Peace Mansion. Iniisip niya ang pagkakakilanlan ni Mr. Lee at ang kanyang background. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol kay Mr. Lee sa ngayon, at hindi pa siya makakagawa ng anumang edukadong hula. Huminga siya ng malalim at inalis ang iniisip. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at kinontak si Madeleine Gabriel. Hindi nagtagal ay konektado ang telepono at tumunog ang boses ni Madeleine. Emperor, nakausap na kita tungkol sa pangyayari ngayon. Dapat kong sabihin, mayroon kang maraming lakas ng loob. Ang Toxins ay mahusay na naitatag sa capital sa loob ng isang siglo at sila ay konektado sa isang masalimuot na web ng mga relasyon. Kapag gumawa ka ng hakbang laban sa Toxins, maraming tao at pamilya sa capital ang sasali. Hindi ko kailangan ng mga tagubilin mula sa iyo kung paano gawin ang mga bagay. Gusto ko lang ng listahan ng mga pangalan ng miyembro ng Gu Sect. Gagawa na sana si James. Pero kailangan muna niyang malaman kung ilan sa mga individual na konektado sa pamilyang Toxin ang talagang miyembro ng Gu Sect. Nakahanda na ang listahan ng mga pangalan. Kaya ipapadala ko sa iyo. Mangyaring tandaan na suriin ito. Isa pa, bago ka gumawa ng anumang aksyon, kailangan mo munang patayin si G. Gabriel. Kung hindi, kapag kumilos ka, maaapektuhan mo ang interes ng maraming tao. At imposibleng hindi makialam si Mr. Gabriel. Ngayon ang gusto lang niyang gawin ay pekain ang kanyang pagkamatay. Itago, at ihinto ang pag-aalaga sa mga bagay na ito. Sige. Gagawa ako ng detalyadong plano sa lalong madaling panahon. Matapos ay end ni James ang tawag. Agad siyang sumugod sa Emperor's Mansion. Kailangan niyang makipagkita kay Maxine para pag-usapan at bumuo ng isang kumpletong plano. Kabanata 1135. Sa labas ng Emperor's Mansion, may paparating na sasakyang militar. Bumaba si James sa sasakyan. At sabay-sabay na sumaludo ang mga guard sa entrance. Binigyan niya sila ng maliit na kaway bago dumiretso sa mansyon. Parehong nakaupo sa loob sina Maxine at Thea. Mukhang bumuti ang kanilang relasyon nitong mga nakaraang araw.
Nag-uusap sila ng hindi nilalamig sa isa't isa. Labis silang nag-aalala ngayon. Nababahala na sila sa mga bagay ay mawalan ng kontrol sa panig ni James. Sa kabutihang palad, walang mga sakuna. James, honey. Nang makalapit si James ay sabay silang tumayo. Lumapit si James at umupo sa isang upuan sa gazebo. Thea, natapos mo na ba ang lahat ng paghahanda para sa Kensington? Tanong niya. Oo. Tumango si Thea at sinabi. Nag-utos na ako para sa mga elite ng God King Palace na ibigay ang kanilang proteksyon ng patago. Mabuti, nakahinga ng maluwag si James. Ano ang susunod mong planong gawin? Tanong ni Maxine. Una, mag-shower ka kasama si Mr. Gabriel. Kakailanganin nating makabuo ng isang komprehensibong plano. Hindi natin maitaas ang mga hinala ng mga miyembro ng Gu Sect. Sabi ni James. Sumang-ayon si James kay Yaroslav. Hindi mahalaga sa kanya kung nabuhay o namatay si Yaroslav. Ang mahalaga sa kanya ay makilala niya ang mga tao ng Gu Sect dahil gusto niyang samantalahin ang pagkakataon at hampasin silang lahat ng sabay-sabay. Nagtipon silang tatlo at nagsimulang gumawa ng isang detalyadong plano. Samantala, sa Lily City, ang kabisera, sa paanan ng bundok, may isang hiwalay na villa sa lugar na ito. Sa looban sa labas ng mansyon, isang lalaki na mukhang nasa edad 60 taon ay nagsasanay ng Tai Chi. Ang kanyang mga galaw ay salit-salit sa pagitan ng matulin at banayad. At ang kanyang kahanga-hangang tindig ay nagbabago sa pagtaas at pagbaba ng kanyang mga kamay. Sir, may nangyari sa kapital. Mabilis na lumapit si Amon. Siya ay mga 40 taong gulang at nakasuot ng suit at kurbata. Huminto ang elder na nagsasanay ng Tai Chi. Mabilis na lumapit ang dalawang magagandang dalaga sa likuran niya. May dalang tuwalya. Kinuha ito ng matanda at pinunasan ang kanyang mga kamay at noo. Pagkatapos ay mahinahon niyang tanong. Habang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. May problema ba? Si James ang pumalit bilang emperador. Naglunsad siya ng pag-atake sa pamilyang Tucson ngayon. Ang buong Red Flame Army ay kumikilos at lumikha ng lubos na kaguluhan. Sa kasalukuyan, ang mga Tucson ay naaresto na. Masyadong masungit si James. Ang pamilyang Tucson ay may mahabang kasaysayan sa kapital at mayroon silang komplikadong network ng mga koneksyon. Ngayong nakagawa na siya ng hakbang laban sa kanila, makakalaban niya ang kanilang pamilya at mga kilalang tao sa kabisera. Nang marinig ito, nakikita ko ang noo ng matanda at nagtanong. Ano ang nangyayari sa panig ni Yaroslav? Hindi pa siya kumikilos. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Akala ko si Yaroslav ang target ng plano ng hari na si James ay umakyat sa trono. Ngunit pinili ni James na nagpadala ng atakihin ang pamilya Tucson sa halip na gumawa ng isang hakbang laban kay Yaroslav. Sir, ngayong dumiretso na si James kay Yaroslav para ay target ang Tucson. Siguradong sasalakayin niya ang mga taong konektado sa pamilya Tucson. Kung gayon, ang mga puwersang pinangalagaan natin sa loob ng mahabang panahon ay walang alinlangan na bubunutin ni James. Ang matanda ay nanatiling kalmado at nakolekta. Ano ang sitwasyon sa katapusan ng Supreme Leader? Tanong niya. Ang kataas-taasang pinuno ay nasa closed-door meditation. Sinubukan ni Yaroslav na makipagkita sa kanya ngunit hindi niya ito nagawa. Sa kasalukuyan, si Thomas Caden ang namamahala. Sabi ng lalaki, Thomas. Hindi nagtiwala si Luke John Owens kay Thomas. Ngunit nais ng Supreme Leader na makipagtulungan sa kanya. Wala siyang magagawa tungkol doon. Hindi namin mapagkakatiwalaan si Thomas. Mr. Owen. Si Thomas ang lolo ni James. Siya siguro ang gumagawa ng paraan para kay James.
Walang alinlangan na tatalikuran tayo ni Thomas kapag nagtagumpay si James. Sinusubukan lang niyang palakihin ang internal conflict namin. Marahang tumango si Luke dyan at sinabing, "Oo, never akong nagtiwala kay Thomas." Ang kataas-taasang pinuno ay tila nawala ng interes sa lahat ng ito. Bagaman, ngayon lang niya gustong maabot ang pinakamataas na ranggo. Gayunpaman, hindi tayo pwedeng maupo na lang at tanggapin ang ating kapalaran. Pinag-isipan niya ito at utos. "Frederick, bilasan mo ang punta. Kunin sina Quincy, Tiara, at ang buong pamilya ng Callahan. Alisin si James para hindi siya makakilos laban sa Capitol. Hindi namin maaaring hayaan ang brat na ito na sirain ang network ng mga koneksyon na itinatag namin sa nakaraang taon." Luke John Owens. Siya ay miyembro ng pamilya Owen mula sa 3 pangunahing pamilya ng Gu Sect. Sa kasalukuyan, siya ang deputy leader ng Gu Sect. Kahit na hindi siya naninirahan sa kabisera sa mga taong ito, alam na alam niya ang sitwasyon doon. Ang kataas-taasang pinuno ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa pag-iisa, ngunit may mangyayari sa kabisera. Hindi na siya pwedeng umupo na lang. "Oo, Ginoong Owen, saan natin sila dadalhin?" Nag-isip sandali si Luke John at sinabing, "Malapit na ang Mount Thunder Conference. Dalhin mo sila kay Mr. Thunder, hanggang sa matapos ang Mount Thunder Conference at maayos na ang lahat." Kabanata 11:36. Oo, tumango ang lalaki, saka nagmamadaling umalis. Hindi rin nagtagal si Luke John. Tumalikod siya at pumasok sa mansyon sa likod niya. Sa Emperor's Mansion, pinag-uusapan ni James ang plano kasama sina Maxine at Thea. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nakarating sila sa kanilang komprehensibong kaayusan. Papatayin niya si Yaroslav Gabriel bukas ng gabi. Kapag oras na, hahawakan niya ang Blade of Justice at pamunuan ang Red Flame Army kung saan naninirahan si Yaroslav. Sa halip na ibalik siya at ikulong, papatayin na lang niya kaagad. Maghahanda din si Yaroslav ng stand-in. Pagkatapos nilang pag-usapan ang plano, sinabi ni James kay Madeline ang tungkol dito. Ipinadala din ni Madeline kay James ang lahat ng mga dokumento tungkol sa Gu Sect. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Gu Sect na nakuha ni Yaroslav. Binuksan ni James ang mga dokumento at binasa itong mabuti. Pinuno ng Gu Sect, hindi alam ang pagkakakilanlan. Ang Gu Sect ay mayroon ding deputy leader, na nagngangalang Luke John Owen. Ang kanyang lakas ay hindi kilala, ngunit ito ay hindi bababa sa ikapitong ranggo. Maliban doon, naroon ang Gu Devil. Sila ang guro ni Yaroslav. Sila ang kanang kamay ng Supreme Leader. Hindi malinaw ang kanilang pagkakakilanlan. Nagbasa ng masinsinan si James. Maraming malalakas at may magagawa sa Gu Sect. Ayon sa pag-unawa ni Yaroslav, hindi bababa sa 5 sa kanila ang umabot sa ika-5 ranggo. Bukod doon, ang ilan sa mga pamilya sa Capital ay nasa ilalim ng kontrol ng Gu Sect. Matapos basahin ang detalyadong dokumentong ito, hindi napigilan ni James na huminga ng malalim at sinabing, "Masyadong nakakatakot ang Gu Sect. Sa determinasyon, may kapangyarihan itong itaas si Saul sa isang iglap." Maingat niyang itinago ang mga dokumento. Pagkatapos, kumuha siya ng USB drive at sinaksak ito sa kanyang computer. Ito ay dating mula kay Nathaniel at naglalaman ng ebidensya ng mga krimen na ginawa ng ilang makapangyarihang tao. Binasa ito ng maigi ni James. Sa dokumentong ito, napakaraming kilalang tao ang kasama. Walang alinlangan na magkakaroon ng matinding kaguluhan kung gagawin ang mga aksyon. Naiintindihan naman nito kung bakit nag-aalangan si Nathaniel na makipaghiwalay dito. Nanganganib siyang mawalan ng buhay kung mapunta ito sa kamay. Pagkabasa nito ay iniligpit ni James.
Nagprint siya ng mga dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa Gu sect at inilagay ang mga ito sa isang safe kasama ang USB drive. Gabi na noon, sa sala ng Emperor's Mansion, nakaupo si James sa sofa, humihit-hit ng sigarilyo. Umupo si Thea sa tabi niya at sinabing, "Mahal, masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko may mangyayari." Simula kaninang hapon ay kumikibot na ang talukap ng mata ni Thea. Hinawakan ni James ang kamay niya at sinabing, "Ayos lang. Ano ang posibleng mangyari?" T.1 Hindi ko alam. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Magtiwala ka sa akin. Ayos lang. Binigyan sila ni Maxine ng isang mabilis na sulyap. Pagkatapos ay tumayo at sinabi, "Babalik na ako sa kwarto ko." Sa sandaling ito, nagsimulang mag-ring ang phone ni James. Kinuha niya iyon at napansing galing sa unknown number ang tawag. Bahagya siyang nagsalubong ng kilay bago sinagot ang telepono. "James." Mula sa telepono, isang boses ang maririnig. Medyo husky at mature ang tunog nito. "WHO?" Tanong ni James. "Hindi naman importante kung sino ako. Padadalhan kita ng video file mamaya. Tingnan mo ito kapag natanggap mo na." Beep, beep, beep. Binaba ng nasa kabilang dulo ng telepono. Nagring din ang phone ni Thea sa precise moment na ito. Sinagot niya ang telepono at agad na tumayo. Ibinagsak ang kanyang telepono sa lupa. "Honey, kagagaling lang sa God King Palace. Sa C. Kensington. May nangyari." Mukhang namutla si Thea at nahihirapan pa siyang magsalita. Si Quincy, Tiara, at ilan pang miyembro ng pamilya Callahan ay dinukot. Ang kanilang kinaroroonan ay kasalukuyang hindi alam. Kabanata 1137. Agad na nagdilim ang mukha ni James. Alam niyang may mali nang sagutin niya ang telepono. "Honey, ano ang dapat nating gawin?" Nag-aalala si Thea. Sa sandaling ito, nakatanggap si James ng isang video file. Binuksan niya ang file at sinimulang panuurin ito. Ilang tao ang lumitaw sa video. Sila Quincy, Tiara at Cynthia, pati na rin sina Lex, Benjamin, at David Callahan. Lahat ay nakatali. Lumipat ang eksena. Isang hindi kilalang lalaki ang lumitaw sa video. Nakasuot siya ng itim na hood at nakatikip ang mukha niya. "James, kung gusto mo silang mabuhay, pumunta ka sa Mount Kulog." Iyon ang pagtatapos ng video. Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. May pag-aalalang ekspresyon. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang kamay ni James. "Honey." Bahagyang itinaas ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Thea, huwag kang mag-alala. Ayos lang dapat." Kahit na hindi alam ni James kung sino ang kumuha sa kanila. Mayroon siyang magaspang na ideya kung ano ang kanilang hinahabol. Ngayon, siya ay gumawa ng isang pag-atake sa pamilya Toxin. Iyon ang simula ng isang malaking pagkasira. Ang isang bilang ng mga tao ay nagiging balisa. Ang layunin ng paghuli kay Quincy, ang mga Callahan, at ang iba pa ay upang akitin siya upang hindi niya harapin ang mga isyu sa kabisera. 2/3. Puno ng pag-aalala ang magandang mukha ni Thea. "Bakit nila kinuha ang lolo ko? Bakit nila kinuha ang aking ama at kapatid? Nadala na ba sila sa Mount Kulog?" Tanong niya. "Anong problema?" Sa sandaling ito, nag-walk out si Maxine. Kakabalik niya lang sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit nang maramdaman niya ang lakas na bumalat sa kanya. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para magpalat ng kanyang pijama. Umupo si James sa sofa, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. Si Quincy, Cynthia, Tiara, at ang mga Callahan ay dinukot. Ipinaalam sa akin ng kalaban na kailangan kong makarating kaagad sa Mount Thunder kung gusto kong manatiling buhay sila. "Ano?" Namutla din si Maxine. Naglakad siya at umupo. Si Quincy at ang iba pa, kasama ang mga Callahan,
ay pawang lihim na protektado ng mga elite ng God King Palace. Ngunit sila ay dinukot pa rin. Maaari lamang itong mga hulugan na ang taong gumawa ng pag-atake ay napakalakas. Tsaka sinabihan ka pa nilang pumunta sa Mount. Hulog. Malinaw na sinusubukan mong akayin at pilitin ka sa pakikialam sa mga gawain ng kabisera. Oo, tumango si James. Medyo kinakabahan si Thea. Talaga bang wala sa panganib si Lolo at ang iba pa? Tanong niya. Sa teorya, walang panganib. Ang dahilan kung bakit kumilos ang mga taong ito ay dahil hindi na sila makapagpigil matapos maapektuhan ni James ang mga interes ng kanilang individual. Walang paraan na ginagawa ito ng mga Tucson. Hula ko, ang pamilyang Tucson ay isang ordinaryong pamilya lamang. Sa kabila ng pagkakaroon ng pera at koneksyon, kulang sila sa mga sinaunang martial artist at gumawa ng utusan sila. Ito ay malamang na ginagawa ng mga miyembro ng Gu Sect. Sabi ni Maxine. Nang marinig niya iyon ay kumunat ang noo ni James. Ang Gu Sect. Ang supreme leader ba ng Gu Sect ang gumawa ng hakbang? Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, hindi naman dapat, based on how things appear right now. Ang Gu Sect ay isang paksayon. Ito ay mas komplikado kaysa sa napagtanto natin. James, ang magagawa mo ngayon ay isantabi muna ang mga isyu ng capital at pumunta sa Mount Thunder. Hindi magtatagal hanggang sa Mount Thunder Conference. Kung mabilis kang makarating doon, hindi mo lang sila iligtas. Ngunit makakadalo ka rin sa Mount Thunder Conference. Nakapagdesisyon na si James na pumunta sa Mount Thunder. Hindi niya posibleng talikuran sina Quincy, Cynthia, at iba pa. Mamamatay ang mga taong ito kung ipagpapatuloy niya ang kanyang mga aksyon. Napaisip si Maxine at sinabing, how about this? Bukas ng umaga, sabay-sabay tayong aalis sa capital papuntang Mount Thunder. Sige, tumango si James at sinabing, sa ngayon, medyo magulo ang mga bagay sa capital area. Ang mga tao ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Bago ako umalis, kailangan kong magbigay ng ilang mga tagubilin. Sige na, babalik na ako sa kwarto ko para maligo at matulog. Tumayo ulit si Maxine at tumalikod na para umalis. Tumingin si James kay Thea na puno ng pag-aalala ang mukha at inaalo ito. Thea, huwag kang mag-alala, magiging okay din. Ayaw lang nilang atakihin ko itong mga tao sa kabisera. Hanggat hindi ako kumikilos ngayon at sumugod sa Mount Thunder, magiging okay ang mga kalahan. Kabanata 11:38, doon lang hamupa ang hindi mapakali ni Thea. Aalis ako saglit. Tumayo si James at umalis sa Emperor's Mansion. Naglakbay sa buong gabi patungo sa base ng Red Flame Army. Si Henry ay nakatalaga sa base ng Red Flame Army. Opisina. Nagmadali ka ba sa oras na ito para sa isang bagay? Sir, tanong ni Henry na nakatayo sa harap ni James. May nangyari ba? Kilala ni Henry si James sa loob ng maraming taon. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni James simula nang pumasok siya sa opisina. Kaya alam niyang may nangyari. Oo, sagot ni James. May nangyari. Sa pagkakataong ito, sinundan ko ang pamilyang Tucson. Ang aking mga susunod na aksyon ay labag din sa interes ng kanilang mga tao. Kaya, hindi na nila nakayanan at dinukot sina Quincy, Tiara, Lex Callahan, at iba pa mula sa Kensington. Gusto nilang umalis ako sa capital at magtungo sa Mount Hulog. Natigilan si Henry. Ang Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Tanong niya. Umiling si James at sinabing, hindi, sa sandaling ito, ikaw ay nasa Southern Plains. Hindi mo rin alam ang mga pinagdaanan ko. Hindi na masyadong nagdetalye si James. Dahil nauubusan na siya ng oras. Bukod dito, hindi rin siya makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Itinuro niya, walang sinuman sa Red Flame Army na lubos kong mapagkakatiwalaan. Habang wala ako,
Bantayan mo kapag nasa military region ka. Siguraduhin na walang mga sakuna. Bago ako umalis, ililipat kita mula sa Southern Plains papunta sa capital. At ang iyong ranggo ay itinaas sa 3 bituin. Ginoo Hayden, this requires a tripartite review to be approved. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Na naputol si Henry. Aniya, naiintindihan ko na nangyari ito ng reviewer type. Pero may bayad din akong i-promote ka. Ililipat muna kita. At pansamantalang mamumuno sa Red Flame Army. Ang mga formalidad ay maaaring hawakan mamaya. Hanggang sa bagong taon. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihing magulo ang rehiyon ng militar. Sige. Tumango si Henry. Sige. Pwede ka nang umalis. Tumalikod na si Henry at umalis. Pagkatapos, tinawagan muli ni James si Nathaniel. Maya-maya, dumating si Nathaniel sa opisina. Emperor, may pilyong ngisi si Nathaniel sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang mataimtim na ekspresyon ni James, siya rin ay naging solemn na. Sir, may problema ba? Kailangan niyang magtanong. Ililipat ni T si Henry mula sa Southern Plains sa capital. At ipupromote ang kanyang ranggo mula sa 1 bituin hanggang sa 3 bituin. Siya ang mamumuno sa Red Flame Army sa ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Nathaniel at sinabing, medyo mahirap yan, sir, upang maaprubahan. Kailangan itong dumaan sa isang tripartite review. Ang tansong militar ay halos tiyak na hindi aaprubahan o sasang-ayon dito. Huwag mo na silang pansinin. Haharapin ko sila kapag nakabalik na ako. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Ang mga taong iyon ay, sa iba't ibang antas, may problema. Bukas ng umaga aalis ako sa punta. Pakitulungan si Henry habang wala ako. Ang kapital ay hindi dapat mapunta sa kaguluhan. Kung kailangan mong gumawa ng anumang mahihirap na desisyon, tandaan na ipaalam sa akin. Pati, pansamantala, ipagpaliban ang pakikitungo sa pamilyang Tucson. Ay detain lang si Halvor at hayaan ang iba pang hindi nakakuha ng miyembro ng pamilyang Tucson na pumunta ngayon. Sir, alis na po kayo. Natigilan si Nathaniel. Oo, nagkaroon ng kaunting aberya. Kaya aayusin ko na. Tandaan, kung may nag-pressure sa iyo na palayain si Halvor, huwag sumuko. Ang Red Flame Army ay may kumpletong pag-atas sa mga bagay na ito. At walang ibang departamento ang pinahihintulutan ng mamagitan. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Nathaniel. Yun lang. Baka umalis ka na. Binigay ni James ang maliit na kamay niya. Tumalikod na si Nathaniel at umalis na rin. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Ngunit dahil inatake ni James ang pamilya Tucson, maaari lamang niyang ipagpalagay na ito ay isang bagay na malaki. Ang pamilya Tucson ay pinagsama sa isang komplikadong web ng mga relasyon. Napakaraming tao ang nasangkot. Ang pag-atake sa isa sa kanila ay pag-atake sa lahat. Si James ay nasa rehiyon ng militar, na gumagawa ng isang serye ng mga kaayusan. Matapos maayos ang mga kaayusan, naglakbay siya sa buong gabi papunta sa courthouse. Tumingin siya sa Blade of Justice. Lumakad. At kinuha ito. Habang hawak ang Blade of Justice, tumalikod siya at umalis. Kahit sino sila. Kung maglakas loob silang hawakan sila, hindi ko hahayaang makawala sila. Nagpakita si James ng nakakapangilabot at nakamamatay na layunin. Umalis si James kasama ang Blade of Justice. Ang destinasyon niya sa pagkakataong ito ay ang Mount Thunder Sect. Halos oras na para sa Mount Thunder Conference. Sa ngayon, wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa conference. Namalaya na lamang niya na nagkaroon na ng alitan sa pagitan ng Great Four. Sa panahon ng Mount Thunder Conference, ang Great Four ay gumagamit ng karahasan upang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Si James ay isang Kaidan, kaya imposible para sa kanya na manatili sa itaas ng away.
Siguradong mahuhuli siya dito. Bukod doon, siya ang commander ng Black Dragon Army, ang Dragon King, at ang Emperor. Siya ang kinatawan ng bansa. Higit pa rito, ang mga miyembro ng Gu Sect ay nagtutulak sa likod ng Mount Thunder Conference. Tiyak na makakalaban niya ang mga miyembro ng Gu Sect. Sa pagkakataong ito, ang Mount Thunder Conference ay walang alinlangan na magiging isang larangan ng digmaan. Ang mga pagkakataong mabuhay ay hindi tiyak. Hindi niya alam kung kakayanin pa ba niyang makabalik itong buhay. Buong gabing hindi nakatulog si James. Nakaupo siya sa kwarto, nagmumuni-muni. Sa susunod na araw, "Honey," isang boses ang narinig. Bahagyang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Kinokontrol ang kanyang true energy. At tumayo. Sa harapan niya, nakatayo ang isang napakagandang babae na naka-casual na damit. Siya ay may kaskad ng mahaba at itim na buhok. Maamo ang ekspresyon ng kanyang magandang mukha. "Thea," tawag ni James at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Niyakap siya ng mahigpit. Natigilan si Thea. "Honey, anong problema?" Ipinatong ni James ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Ang bango ng shampoo at pabango ay tumatagos sa kanyang sentido. Seryoso niyang sinabi. Sa pagkakataong ito, "Thea, magiging lubhang mapanganib sa Mount Thunder. Para hindi ka pumunta, babalik ka sa Kensington. Hindi ako sigurado kung makakabalik akong buhay. Ngunit kung gagawin ko, hahanapin kita sa Kensington. Minsan ay nangako ako sa iyo na magkakaroon tayo ng isang engranding kasal na magkakasama. Isa na kukuha ng atensyon ng buong mundo. Kung makakaya ko ito at makabalik, tiyak na tutuparin ko ang aking salita. Ngunit, kung ako, biglang humiwalay si Thea sa yakap ni James at hinalikan siya. Naputol ang kanyang pagsasalita. Ilang sandali pa ay naghiwalay na sila. "Honey, sasama ako sa iyo. Third rank na ako ngayon. Matutulungan din kita. Hindi kita pipigilan." Tumingin si Thea kay James na may determinadong ekspresyon. "I've been trying my best. Honey, gusto kitang tulungan. Gusto talaga kitang tulungan. Hayaan mo akong samahan ka. Hahatiin ko ang iyong pasanin. Thea, alam kong sinusubukan mo. At alam kong nag-effort ka. Ngunit wala kang ideya kung gaano kalakas ang mga kalaban sa pagkakataong ito. Kapag ikaw ay laban sa mga makapangyarihang individual sa ikapito o ikawalong ranggo, ang ikatlong ranggo ay talagang wala. Hindi mo magagawang lumaban. Ayokong may mangyari sa iyo." Buong gabing pinag-isipan iyon ni James. Hindi niya isasama si Thea, dahil wala siyang buong tiwala at hindi lubos na nakatitiyak na maibabalik niya si Thea ng ligtas. "James, pwede na tayong umalis." Sa labas ng pinto, may kumatok. Lumapit si James. Binuksan ang pinto ng kwarto. At dumiretso sa sala. "Anong problema?" Bahagyang kumunat ang noo ni Maxine. Sinulyapan niya si Thea, na sumusunod sa likuran niya. At napansin niyang medyo kakaiba ang mood. Hindi niya napigil ang kuskusin ng kanyang ilong. Naglakad si James papunta sa sala at umupo. Saka siya kumuha ng sigarilyo at sinindihan. "Honey, kailangan ko nang umalis." Si Thea ay nakatayo sa gilid. May determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig niya iyon, naintindihan ni Maxine na ayaw isama ni James si Thea. Nagpatuloy si Thea. "Ang palasyo ng Diyos Hari ay napakalakas din. Ididirekta ko kaagad ang lahat ng elite ng God King Palace mula sa buong bansa sa Mount Thunder Sect at doon magtitipon. Gaano man takot ang mga kalaban. Sabay natin silang harapin." Hinihit-hit ni James ang sigarilyo habang nakatitig kay Thea na nakatayo sa harapan niya. Kapalit ng pagligtas sa kanya, ang babaeng nasa harapan niya ay nagtiis ng 10 taong paghihirap. Kahit na maraming mga atraso sa kanilang pinagsamahan, si Thea ang laging nasa puso niya. Siya ay ganap na nagbago ngayon.
Kabanata 1140. Hindi na siya mahina at walang pagtatanggol na si Thea na pinahintulutan siyang ay bully ng mga tao. Thea, magtiwala ka sa akin. Ibabalik ko ang mga kalahan. Ibabalik ko sila kahit na nanganganib ang buhay ko. Pagkasabi nun, tumingin siya kay Maxine at sinabing, Maxine, bumalik ka sa Kensington kasama si Thea. Ang sa kabisera ay masyadong komplikado at hindi mahuhulaan. Dapat mong iwasan itong pansamantala. Hindi magagawa iyon. Agad na ginawa ni Maxine. Kung ako ay sasama sa iyo, maaari akong mag-alok sa iyo ng payo o mag-strategize sa iyo sa panahon ng isang krisis. Tsaka wala ka pang masyadong alam sa mga sinaunang martial artist. Wala ka ring ideya kung sino ang mga elite sa mga sinaunang martial artist. Medyo may alam ako tungkol dyan. Kung isasama mo ako, matutulungan kita. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa Mount Thunder sa oras na ito? Seryosong tanong ni James. Ang Great Four ay nagkaroon na ng away. Sa Mount Thunder Conference, ang iba pang 3 pamilya ay magtutulungan at sasalakayin ang Cadence. Miyembro ka ng pamilya Caden. Kung nandyan ka, wala silang awa sa iyo. Bilang isang Caden, iyon ang higit na dahilan kung bakit ako dapat pumunta. Walang pag-aalinlangan sa wika ni Maxine. Pareho silang determinado na pumunta sa Mount Thunder. Gusto talaga nilang tulungan si James. Alam niyang hindi niya makukumbansi ang mga ito. Tumayo si James at mabilis na hinawakan ang kanilang mga acupuncture point. Tinatakan pareho ang kanilang true energy. Ikaw James, anong ginagawa mo? Alisin ang aking acupoints. Honey, dali-dali mong tanggalin ang acupoints ko. Matutulungan kita. Kaya ko talaga. Gusto kong sumama sa iyo sa Mount Thunder Sect. Dinala lahat ng lolo ko, tatay ko, at kapatid ko sa Mount Thunder. Paanong hindi ako makakapunta? Pareho silang nataranta. Come in. Malakas na sabi ni James. Itinulak ang pinto ng kwarto at pumasok ang ilang gwardya. Sir, dalhin ng ligtas sina Maxine at Thea sa base ng Red Flame Army at hanapin ang Black Shadow General. Ipaalam sa Black Shadow na gumawa ng mga pagsasaayos para sa kanilang pagbabalik sa Kensington at pansamantalang ay detain sila. Huwag mo silang pakawalan hanggang sa bagong taon. Bilin ni James. Oo, malakas at unipormadong tugon ng mga gwardya. James, pwede bang huwag kang masyadong bastos at padalos-dalos? Sigaw ni Maxine. Until my acupoints. Sasamahan kita. Anong ginagawa mo? Honey, bakit mo laging balikat ang lahat? Bakit hindi mo ako hayaang magbahagi ng mga pasanin mo? Humagulgol na si Thea. Iniutos ni James. Kunin ninyo sila. Yes. Pilit na dinala ng mga guard sina Maxine at Thea. Bumalik si James sa kwarto niya. Napatingin siya sa Blade of Justice sa mesa at kinuha iyon. Iginuhit niya ang talam. Pagkatapos, pinag-isipan niya ang Blade of Justice na may bakas ng kadiliman sa kanyang ekspresyon. Isang malungkot at nakamamatay na aura ang nagmula sa kanya. Ang Blade of Justice ay inilagay sa isang kaluban. Hawak ang Blade of Justice. Nagsuot siya ng overcoat at lumabas ng kwarto. Iniwan niya ang Emperor's Mansion. Pagkatapos ay ang capital. At nagsimula ang kanyang paglalakbay sa Mount Thunder Sect. Samantala, sa kabisera, sa Peace Mansion, Hari, umalis na si James sa capital. Ang kausap ay si Gloom. Umalis siya ng ilang araw at pumunta sa Mount Thunder Sect. Pagkatapos ay bumalik siya pagkatapos magtalaga ng ilang lalaki na magtanim ng mga pampasabog ng palihim. Sige, malumanay na tumango ang hari at sinabing, hindi ko inasahan na kidnapin ni Luke Jan ang mga tao mula sa Kensington nang siya ay nabalisa. Pinilit pa niya si James na umalis ng maaga papuntang Mount Thunder para hindi niya maasisikaso ang mga gawain sa capital. Hari, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Gloom.
Ang magagawa lang natin ay maghintay hanggang sa Mount Thunder Conference. Hindi ko inaasahan na ang lahat ay malulutas bago ang Mount Thunder Conference sa unang lugar. Since nakaalis na si James, we'll put it on hold for now. Kapag natapos na ang kumperensya at napag-usapan na ang GUSEC, magiging mas madaling pangalagaan ang iba, sabi ni Harry. Gloom, ibigay mo sa akin ang iyong utos. King, Ginoo, umalis na si Lee papuntang Mount Thundersect kahapon. Puntahan mo siya doon. Sige. Tumalikod si Gloom at nagmamadaling umalis. Tumayo din si Harry at gumalaw-galaw. Pinakawalan ang tensyon sa kanyang katawan. For a split second, dumilim ang mukha niya. Dumating na sa wakas ang Mount Thunder Conference. Sana ay wala nang anumang sakuna sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng kumperensyang ito, matatapos din ang lahat.